Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa baryo Maligaya, tuwing uwian sa hapon, hindi maiiwasan ang pila sa tapat ng eskwelahan kung saan nagtitinda si Aling Sabel ng pares. Masarap, malasa at abot kaya. Ganito palaging inilalarawan ng mga suki ang kanyang pares. Ang mga estudyante, guro at maging ang mga jeepney driver ay araw-araw na bumibili. Ngunit sa likod ng kasikatan ng kanyang karinderya, may usap-usapang bumabalot sa kanyang tindahan. Ba't kaya parang ibang klase ang lasa ng pares niya? Tanong ni Mang Densyo, isa sa mga jeepney driver. Baka may espesyal na sangkap, sagot naman ni Mang Lito. Ngunit may sumingit sa usapan, si Aling Rosa, ang tsismosang tindera ng kakanin. Special nga, baka galing sa bagay na hindi nyo magugustuhan. Simula nang magbukas ang parisan ni Aling Sabel, napansin ng mga residente na dumarami ang nawawalang alagang hayop sa baryo. Aso, pusa at maging manok na hindi naman kinakatay ay bigla na lang nawawala. Isang gabi, nagulat si Mang Berting, ang barangay tanod, nang marinig niya ang tila iyak ng isang hayop sa bukirin. Nang sundan niya ang tunog, nakita niya ang isang puting pusa na duguan ng lieg at parang hinigop ang laman loob nito. Ngunit bago niya matukoy ang salarin, biglang nagdilim ang paligid at may malamig na hangin na dumaan. Kinabukasan, nahanap si Mang Berting sa gilid ng palaisdahan, nanginginig at tila wala sa sarili. Ang tanging nasabi niya ay, "Huwag kayong magtiwala sa pares. Huwag kayong magtiwala." Bago pa man siya makapagsalita pa, nawalan siya ng ulirat at tuluyan ng hindi nagsalita muli. Si Rico, isang senior high student na mahilig mag-imbestiga ng mga kakaibang pangyayari, ay naging interesado sa kwento ni Mang Berting. Napansin din niya na palaging maraming karne ang pares ni Aling Sabel, kahit hindi naman ito nakikitang pumupunta sa palengke para bumili ng karne. Paano niya nagagawa yun? Saan siya kumukuha ng karne? Tanong ni Rico sa kanyang mga kaklase. Isang gabi, nagpasya si Rico at ang kanyang dalawang kaibigan, sina Jomar at Lian, na sundan si Aling Sabel. Matapos magtinda, nakita nilang nagtungo ito sa likod ng kanyang bahay. Dala ang isang malaking balde. Nagtungo ito sa madilim na bahagi ng gubat. Nagtago sila sa mga damuhan at nanood. Sa liwanag ng buwan, nakita nilang inilalabas ni Aling Sabel ang laman ng balde. Mga lamang loob at mga peraso ng karne na tila hindi ordinaryo. Bumigkas siya ng hindi maipaliwanag na panalangin, at ang mga lamang loob ay tila gumagalaw mismo sa lupa. Kinabukasan,
Bumalik ang tatlo sa likod ng tindahan ni Aling Sabel at nadiskubre ang isang mabahong hukay. Sa loob nito ay may mga buto ng hayop. Ngunit ang mas nakakatakot, may nakita rin silang kalansay na halatang hindi hayop. Mga kalansay ng tao. Nagsimula ng maniwala si Rico na ang pares ni Aling Sabel ay gawa hindi lang sa karne ng hayop, kundi pati na rin sa karne ng tao. Ngunit paano nila mapapatunayan ito? Isang gabi, nagtipon ang tatlo para kumprontahin si Aling Sabel. Aling Sabel, anong sikreto ng pares mo? Tanong ni Rico habang seryosong nakatingin. Ngumiti lamang si Aling Sabel, ngunit ang ngiti niya ay hindi ordinaryo. Gusto niyo bang malaman? Bakit hindi kayo maghintay mamaya? Ipapatikim ko sa inyo ang special na pares ko. Napansin ni Rico ang kakaibang anyo ni Aling Sabel. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabago. Nagiging mapula at ang kanyang mga kuko ay tila humahaba. Sa takot, nagpasya silang tumakbo palabas. Ngunit biglang nagdilim ang paligid. Ang katawan ni Aling Sabel ay nagbago. Ang kanyang mukha ay naging mas makakapal. Ang kanyang likod ay bumaluktot. At ang kanyang dila ay humaba, tila dila ng isang hayop. Habang tumatakbo ang tatlo, hinabol sila ng anyo ni Aling Sabel na ngayon ay ganap ng aswang. Sa tulong ng asin na dala ni Jomar, naibato nila ito sa halimaw na sumigaw sa sakit. Nakarating sila sa bahay ni Mang Delpin, ang matandang albularyo ng baryo na tumulong sa kanila. Gumamit siya ng bawang, holy water at orasyon upang palayasin si Aling Sabel. Babalik ako, hindi niyo ako matatalo, sigaw ni Aling Sabel bago ito tuluyang naglaho sa usok. Kinabukasan, iniulat nila sa mga pulis ang mga buto sa likod ng bahay ni Aling Sabel. Ngunit nang puntahan nila ang lugar, wala na roon ang karinderya, pati ang bahay nito. Tila parang hindi ito kailanman naging parte ng baryo. Ngunit ang amoy ng pares ay nananatili pa rin sa hangin, na parang nagpaparamdam na hindi pa tapos ang lahat. Simula noon, naging babala sa baryo ang kwento ni Aling Sabel. Tuwing may nakakaamoy ng pares sa di inaasahang lugar, palaging sinasabi ng matatanda, "Mag-ingat kayo, baka si Aling Sabel na ulit ang bumalik." At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.